Thank you so much po sa mga nag-sponsor po, sa nagtulong-tulong para mabuo po itong bahay ko po dito po sa Daet. Hello guys, what's up once again sa muli ang sausawerang Pobres. So guys, ngayon tayo makikisaw-saw sa muli. So guys, may nabasa ako. Ito. Ang tanong, kung namimiss na daw ni Kalinga Prab si Beyonce. So, sasagutin na natin yan. It's a big no. Sa tingin ko kung may namimiss man si Kalinga Prab, ito yun. Si Joy. Si Joy ang namimiss ni Kalinga Prabs. Kasi bakit? Si Joy ay loyal sa Kalingap. So, bakit mo kailangan ma-miss ang taong siniraan ka? So, diba guys? Lalo na po kila Kuya Rab. Siyempre, kung hindi naman po dahil kay Kuya Rab, hindi naman po ako makikilala ng maraming tao. Wow, grabe. Thank you. Hello guys, what's up once again sa muli ang sausawerang Pobres. So ito na guys, so tayo ay makikisaw-saw na ulit sa issue ng buhay na hindi naman natin buhay. So guys, ako ngayon ay may bibigyan opinion kasi ako ay may nabasa na post na ako ay na-intriga. So minsan nakaka-intriga, no? Na magtataka ka lang minsan. Sabi ko nga, ano pa ba ang gusto? Ano pa ba ang gusto? Nakuha nyo na, nahatak nyo na, andyan na sa inyo. Bakit may mga ganito pang tanong? No? So, pag-usapan natin yan. So, yun na nga guys. So, ito, magbibigay na tayo ng opinion doon sa tanong ni Kapi. So, kung namimiss na nga ba ni Kalinga Prab si Beyonce. So, napanood ko to sa nakita ko to doon sa Facebook na may shinare siguro doon si Kalinga Prab. Di ko alam kung share yun or post na pictures ni Beyonce, ni Joy, tsaka ni Grace. So, itatlo naman yun na nasa pictures. Pero bakit si Beyonce talaga ang tinarget na itanong? Paano kung ang na-miss ni Kalinga Prab is si Joy? 'Di ba? Kung ang shinare niya na post na pictures is si Beyonce lang, so talagang karapat dapat ka magtanong ng direktahan kung na-miss nga si Beyonce. Pero ang tanong, paano kung hindi naman si Beyonce ang na-miss? Paano kung si Joy? 'Di ba? So ito na nga. Pero syempre sasagutin natin 'yan sa sarili nating opinion na hindi naman gagaling mismo kay Kalinga Prab. So sa aking palagay, kung sasagot man dyan si Kalinga Prab, pero alam ko na hindi mag-aaksaya ng panahon si Kalinga Prab para sagutin si Kapi. So hindi ganun ka-cheap si Kalinga Prab para magbigay ng opinion sa mga taong may ganung klaseng utak, no? So tayo na lang magbibigay ng opinion doon sa tanong ni Kapi. So sa aking palagay, ang sagot ni Kalinga Prab sa tanong na yung kung namimiss si Beyonce, syempre, hindi masamang tao si Kalinga Prab na basta na lang makalimot. Kahit ginawaan sila ng ganung klaseng issue sa buhay, ng ganung klaseng controversial na talagang broadcast pa sa buong mundo na pinalabas na masama ang Kalingap. Pero wag sila mag-alala, ni minsan hindi gumanti si Kalinga Prab ng masakit na salita laban sa kanila. Kasi ang narinig ko pa kay Kalinga Prab, ang sinabi ni Kalinga Prab, si Beyonce ay inosente. Ayaw pa rin niyang maniwala na may kakayanan si Beyonce gawin yun para sa kanila. So, ang kaya niya paniwalaan, may tao sa likod, may nagsulsol. Kasi lahat naman talaga tayo. Yun ang inaakala natin kay Beyonce at yun ang pinaniwalaan natin kay Beyonce na isa siyang inosente, na wala siyang kakayanan maging masama. 'Di ba? So, yan ang akala natin. Ganun ang tingin natin sa kanya. Inosente, maamo ang mukha, mabait. So, doon tayo nalinlang. Kung totoo man nga talaga na siya mismo ang may desisyon sa bagay na yun na ginawa nila, nalinlang tayong lahat sa katauhan niya na ang akala natin napaka-inosente niya. So, kung tutuusin, di ba, kaya natin sabihin naging traitor. Pero, pangit yun na words. Pero, ni minsan si Kalinga Prab walang binitawang masakit na salita laban sa kanila. Okay, disappointment, syempre, tao si Kalinga Prab, hindi si Kalinga Prab Diyos, na para hindi makaramdam ko ng Diyos nga, siguro nagtatampo sa atin kung hindi maganda yung ginagawa natin. So, how much more si Kalinga Prab, tao lang sila. 'Di ba? Nandun yung disappointment, syempre nandun yung panghihinayang, syempre nandun yung pagtataka, malaking tanong, bakit?
'Di ba? So sa lahat ba naman ng ginawa ng kabutihan, ganun pa ang igaganti. So anong maiisip mo doon? Kaya ako naintriga lang naman ako. Nagtatanong ako, bakit pa kailangan gumawa ng ganong eksena ni Kapiso at magtanong? Siyempre hindi naman si Kalinga Prab kasing sama ninyo na mga traidor. Si Kalinga Prab kahit papaano hindi niya makakalimutan ang Beyonce na naging parte ng Kalingap. Si Beyonce ay naging beneficiary, si Beyonce ay minahal, si Beyonce ay pinagkatiwalaan. So lahat tayo sumuporta kay Beyonce, lahat tayo humanga kay Beyonce. So anong klaseng tanong yun? Kung kayo siguro sa side ninyo, kung halimbawa na baligtad yung sitwasyon, kayo yung ang nasa Kalinga Prab, ang nasa part ng Kalinga Prab, baka sinumbat nyo na ang lahat-lahat. 'Di ba? Baka kung ano-ano na yung binitawan ninyong salita, kung sakali kayo ang ginawa ng ganung kasama ni Beyonce, na pinatulpo kayo, pagkatapos lahat ng tulong ninyo binaliwala, as in talagang tinignan na wala kayong naiambag sa buhay. Siguro kung kayo yun, grabe, katakot-takot na panunumbat ang narinig ni Beyonce galing sa inyo. Pero si Kalinga Prab ni minsan hindi nagsalita laban kay Beyonce. Ang masaktan, normal. Siyempre, masakit. Hindi man niya yun sabihin ni Kalinga Prab, nasaktan siya. Pero hindi ibig sabihin noon na nagkimkim siya ng galit, na inisip niya talaga na dapat siyang magalit kay Beyonce. Alam ni Kalinga Prab na hanggang ngayon, kumbaga yun pa rin ang pinapaniwalaan niya na hindi kaya yung gawin ni Beyonce. Ang may kaya gawin noon, ang may kayang gumawa noon, yung nasa likod ni Beyonce na nagtulak sa kanya para gawin yun. Kasi kung babasihan natin ang mukha ni Beyonce, hindi talaga kaya gumawa ng ganong klase. Hindi magkakaroon ng lakas ng loob para pumunta pa sa tulfo para ipatulpo ang Kalingap. 'Di ba? So dahil nga may nagpapalakas ng loob, kaya niya nagawa ang bagay na yon. So anyway, kung ano man ang katotohanan, si Beyonce na lang talaga ang nakakaalam nun. Sila ang nakakaalam nun kung ano yung totoo. Pero para sa akin, huwag nyo nang gawaan ng issue si Kalinga Prab. Kasi kahit mamiss man niya ni Kalinga Prab, normal. Kasi matagal kahit papaano na naging parte ng Kalingap. Minahal ni Kalingap yung mga angels. Tinuring na Kalingap na mga kapatid. Naging kuya siya sa mga angels na yan. Minahal niya yung mga angels na yan. 'Di ba? So kung babalikan nga natin yung yung part na yun ng mga love team, aminin man natin, naging masaya tayong lahat. Pero ang masakit nga doon kasi ang laking naitulong noon sa buhay nila. Ang laking naitulong noon sa kanila, sa pagkatao nila. Kasi si Beyonce, 'di ba, mahiyain 'yan nung unang natagpuan, sipo-sipo, mahiyain, parang hindi kaya humarap sa tao. Pero ano yung nakita ninyo ngayon, yung naging development sa pagkatao niya? Naging confident siya, nagkaipi, naging confident. Noon mahiyain siya, 'di ba? So yung mga bagay na yan, naging ano yan, kumbaga nang dahil sa Kalingap, tatak Kalingap yan, na nagkaroon siya ng confident, kahit papaano natuto siya humarap sa tao. 'Di ba? Na-boost yung personality niya. Ang laki noon, ang laki nang naiambag sa katauhan ni Beyonce nang dahil sa Kalingap. Yung pinalabas nila na masama, yung love team, na ginawaan pa nila ng kwento si Edo, hindi ganun kadali yun. Hindi ganun kadali tanggapin yun. Sa totoo lang. Pero dahil nga sila is mabubuting tao, may mga puso, totoo ang intention sa pagtulong, wala tayong narinig na panunumbat, wala tayong narinig na sinabi nila na masama. So, kaya ikaw Kapiso, kung nabaligtad ang sitwasyon, siguro ikaw, talaga naman, katakot-takot na mga panunumbat ang sasabihin mo. Kasi kung sakaling kay Kuya Bal nga ang laking naitulong sa'yo ni Kuya Bal, ang laking naiambag sa buhay mo. Nakita mo kung paano mo siraan, nakita mo kung paano ka magbitaw ng salita, 'di ba? So, kaya nga nung nabasa ko yung post na yan, na-intriga ako. Sabi ko, bakit ba talagang ayaw nila tumigil? Ayaw nila tigilan. Ano pa ang gusto? Ayan nga, nahatak nyo na si Beyonce. Nakuha nyo na si Beyonce. 'Di ba sabi ninyo si Beyonce yung nagdala ng maraming pera sa Kalingap. Si Beyonce yung nagdala ng maraming views sa Kalingap.
So, ngayon nandyan na si Beyonce sa inyo. So, siguro naman, yung binibintang nyo sa Kalingap, mararanasan nyo na ngayon. Yayaman na kayo. Magkakaroon na kayo ng maraming views. Di ba? So, tignan natin kung ang inaakala ninyo na beneficiary ang nagpapa-viral sa Kalingap, papasikat sa Kalingap. So, ngayon natin yan masusubukan. Yung sinasabi nyo kung may katotohanan. Kasi para sa akin, sa opinion ko, ang viral hindi ang beneficiaries. Ang viral si Kalinga Prab. Nagiging viral ang mga beneficiaries dahil kay Kalinga Prab. Dahil siguro kahit gaano kaganda ng beneficiaries, kahit gaano kaganda ng mga angels na yan, kung hindi siguro si Kalinga Prab ang nag-vlog, maaaring useless. Kasi ngayon, tingnan natin, nahatak nyo na. So noon naalala ko, si Reyna, ano ang kwento, nang dahil kay Reyna, yumaman si na Kalinga Prab, nagdala ng maraming pera. Nung naobserbahan ko, nung wala na sa Kalingap, nung nawakwak na, parang patay na yung issue kay Reyna. Yung parang wala na akong naririnig na kwento kay Reyna. Yung parang, ako hindi na ako naging interesado eh. Minsan hindi ko na nga pinanood si Reyna eh. Simula nung nawala sa Kalingap. Parang, syempre pag wala na sa Kalingap, parang hindi ka na interesado sundan. Hindi ka na interesado sundan ang kwento ng buhay. Hindi ka na interesado para puntahan pa sila doon sa kabila. Katulad sa akin ngayon kay Beyonce, nakaka-pick up lang ako ng ganitong kwento dahil sa mga reactors. Pero yung sabihin mo na personally, panunuorin ko talaga, hindi. Pinupuntahan ko lang yung pag may gusto lang ako malaman na kwento. Pero yung sasabihin mo, aabangan ko, hindi na. Pero isa ako na sumuporta sa kanya. Isa talaga ako na humanga kay Beyonce. Syempre, fan tayo ni Beyonce. Sinuporta natin lahat ng angels. Pero dahil nga naging antay, so syempre parang hindi na ako interesado alamin ang kwento ng buhay. So what for? Kasi ang totoo lang naman, ang sinusuportahan talaga natin ang Kalingap. 'Di ba? So sinusuportahan natin ang Kalingap sa pagcha-charity nila. Sinusuportahan natin sila para mas ma-expand pa yung pagtulong sa mga tao. 'Di ba? Sa akin parang ganun lang kasimple yung kwento. Pero yung sasabihin ninyo na ang nagpapa-viral yung mga beneficiaries, para sa akin hindi. Nagiging party lang yun. Nagiging part lang yun. Kasi kung ang beneficiaries mismo talaga ang nagpapa-viral kay Kalingap, sa bawat nagwawakwak sa mga beneficiaries ng Kalingap, pero ang tanong, bakit hindi naman nagiging viral yung mga nagwawakwak? Bakit hindi naman yumayaman? Bakit hindi naman nagiging sikat? 'Di ba? Si Kalinga Prab, maalis man yung sinasabi ninyo na nagpapa-viral, lahat naman ng mga views ng Kalinga matataas. Pwede ako naniniwala na dahil sa beneficiaries, kaya nagiging viral si Kalinga. Sa akin, si Kalinga Prab, para sa akin hindi yan, walang katotohanan yan. So, kaya nagiging interesado lang ang tao panoorin. Kasi nga, si Kalinga Prab, kumbaga si Kalinga Prab is may may potential talaga siya na ma-attract ka talaga sa mga kwento, sa the way ng ginagawa niya. Iyon ang katotohanan dun eh. Kaya wag na gawaan ng issue ang Kalinga. So total, andyan na sa inyo yung inaasam-asam nyo na kinaiinggitan nyo na siguro sa palagay ninyo si Beyonce ang nagpasikat sa Kalingap, si Beyonce ang nagpayaman sa Kalingap. Ayan na, andyan na sa inyo. So tignan na lang namin kung yayaman kayo, sisikat kayo, maging viral kayo, 'di ba? O di kung ganoon ang mangyari, edi go. Ang dami namang beneficiary si Kalingap, hindi lang naman si Beyonce. Ang dami pa diyan na mas dapat suportahan kasi bakit? Mas loyal, kagaya kay Joy. Si Joy napaka-loyal. Si Joy deserve ang suporta. Kasi bakit? Kahit na may nagpapabahay sa kanya na iba, sabihin pa man natin na hindi nga nanggaling kay Kalingap yung bahay ngayon ni Joy. Pero at least si Joy naninindigan. Kalingap pa rin ang alam niya na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng maraming supporters, nagkaroon siya ng maraming tulong, kasi Kalingap pa rin. So yan ang katotohanan doon. Hindi man kiniklaim ng buong buo ng Kalingap na sila talaga ang nagbuo ng bahay, ang nagbitaw ng malaking pera. Minsan hindi naman nila claim yun. Alam naman natin lahat na may mga sponsors, may mga katuwang. 'Di ba? Pero ang totoo noon, Kalinga pa rin talaga ang nag-open ng pinto
para sa kanila, para sa mga beneficiaries, para makahanap ng mga tulong. 'Di ba? So ganun lang naman yun kasimple. Kaya para sa akin, huwag gumawa ng kung ano-anong issue. Kung naiinggit kayo kay Kalinga Prab, edi kung ano yung nakikita ninyo na kinaiinggitan ninyo, bakit hindi ninyo i-work out ng maayos, ng mahatak nyo ang mga sumusuporta kay Kalinga Prab. Pero para sa akin, malabong mangyari yon kasi ang Kalingap, totoo yung pagtulong, di ba? Ang masasabi ko pa rin, si Kalinga Prab is napakabuti. Kasi bakit? Kahit siniraan na ni Beyonce ang Kalingap, kahit minasama sila sa buong mundo, kasi alalahanin nyo ha, tulpo yung tinakbuhan, hindi YouTube ni Beyonce. Buong mundo ang nakapanood kung paano naging masama ang Kalingap, pero never tayo nakarinig ng masakit na salita kay Kalinga Prab. Yes, totoo, inaamin, nasaktan siya, na-disappoint, pero ni minsan hindi siya nagsalita ng masakit laban sa kanila. So, ang masasabi ko, napakabuti pa rin ang puso ni Kalinga Prab. Kaya pwede ba tigilan ang paggawa ng issue?